Yes, good morning, God's people. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maayong buntag, maupay nga aga, sabi ng waray. While others are beginning to set up para sa ibang mga rooms natin for the kids' church, tayo po ay patuloy na maghanda ng ating mga puso para sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Nasa kalagitnaan pala o pagpasimula pala po ng third month, pero yung iba sa atin, dama na po natin, nafe-feel na natin na tayo ay napapagod, nanlulupaypay. Marami tayong dapat gawin na hindi natin nagagawa. At maraming pangyayari sa ating sanglibutan. Doon po sa nangyayari sa Ukraine, kung paano ang isang independent country nilusob po ng Russia. At kung paano nabalitaan natin na nagpadala ang Russia ng iba't ibang assassins para ipapatay ang presidente ng ibang bansa, ang Ukraine. Isa sa pinaka-viral na photo na bumagbag sa maraming damdamin ay ang larawan ng ama na to nakayuko sa harap ng bangkay ng kanyang anak na tinamaan ng bala. It is heartbreaking. It is discouraging. Pwede mong i-multiply ito ng ilang beses sa dami ng mga taong namamatay doon. This is difficult and tough. But today we will talk about defeating discouragement. Paano ba tayo mananalo laban sa panlulumo, laban sa discouragement? Sino po sa inyo ang naranasan ng ma-discourage? Minsan. At madalas ang minsan. Di ba? Once a week. At kahit sa mga pastors, kahit sa ibang mga anak ng Panginoon, sometimes we feel like quitting. Sometimes we think na mas mabuti to stop the things that we should be pursuing. But today, let me tell you, we can defeat discouragement. Pwede tayong manalo, amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Dakila naming Diyos, sa pagtunghay po namin sa inyong salita, hinihiling po namin ang pagbubukas isip at puso ng iyong Holy Spirit sa amin at ang pangunguna mo sa inyong lingkod na mag-aasik ng inyong salita. At dalangin ko, magkaroon ito ng conviction o magdala ng conviction sa aming mga puso at yung hindi patunay na nakakilala sa inyo ay malaman niya na mayroong kaligtasan sa inyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Siguro po ang isang pinakamagandang paraan, bago natin mabigyan ng kalutasan ang isang problema, ay alamin natin kung ano bang dahilan nito. What are the causes of discouragement? Why do we get discouraged? Ba't ba kung minsan sinasabi mo, ayoko na, hindi ko natutuloy ito? Marami pong dahilan. We will just breeze through this sapagkat ang paksang ganito, pwede nga hong ituloy na lang natin sa susunod na linggo eh. Pero ganito po, una, minsan nadi-discourage tayo, nanlulumo tayo, ayaw nating magpatuloy because you get fatigue. Napagod ka eh. Yung pagod, dagdagan mo pa ng puyat. Di ba? Sabi po, maraming pastors, pag binabasa nila ng Nehemiah at nagdi-discourage sila, ito po ang aklat na kanilang binabasa. Sabi po sa Nehemiah 4:10, then the people of Judah said, the work crews are worn out.
latang-lata, pagod na pagod. And there is too much rubble. Ang daming mga bato na maliliit, na sumabog, nasira, nawasak na pader. And there is too much rubble, we can't continue to rebuild the wall. Hindi natin pwedeng ituloy. Naitayong muli ang nawasak na mga pader. Bilang tao, totoo po ito, napapagod tayo. At pag tayo napagod, bagamat physical yon, sunod po ang ating feeling, ang ating emotion. At pagkatapos nating ma-feel ang pagkapagod, iniisip natin, hindi ko na lang tutuloy. Pangalawa, you get frustrated. Frustrations will cause discouragement. Totoo po yun, mga minamahal na mga kapatid. Ang daming rubbles, ang daming ruins, ang daming mga bato, ang daming problema sa dinadaanan, halos di ka makatapak. Alam nyo, ang isang job description ko sa bahay, pag marami kaming ginagawa, maghugas ng plato. Paminsan-minsan lang, baka tanungin niyo si Pastora. Kung minsan nga ang ginagawa namin para mas systematic, o sige, kanya-kanyang kuha na lang ng plato at kanya-kanyang lagay doon at kanya-kanyang hugas. Ang nakaka-frustrate sa akin, yung pag maraming kami at pagkatapos ipinatong ang plato, inilagay ang sandok, inilagay ang mangkok, ang bowl, patong-patong. Sasampu lang yun pero gabundok. Para sa akin, nakaka-frustrate yun eh. Ganun po sa buhay. Pag maraming debris or wreckage or ruins, ang tawag po'y rubble. The frustrations that keep you from working toward your goal, yun po yung mga rubbles. Pangatlo, bakit ka na-discouraged? Or cause of discouragement? Pag inisip mong ikaw ay bigo, when you think you have failed, maybe nagkaroon ng isang failure, pero ang tingin mo sa buhay mo, I failed. Failure ako. Pag inisip mo po na ikaw ay failure, talagang titigil ka. Yun ay recipe for discouragement. Nung naggawa sila ng gawa, tapos ang daming problema, iniisip nila hindi matatapos ang pader na kanilang itinatayo. Sabi nila, we cannot do this. They thought they were stupid to begin it in the first place. Mga kaibigan, ang issue hindi yung ikaw ay nabigo. Ang issue ay paano ka ba tumutugon, nagre-respond sa posibleng kabiguan na yon. Diba? Hindi naman katapusan ng mundo eh. Hindi ko mo ikaw ay nabigo, wala na. Buhay ka pa. Pag ikaw ba'y nabigo, pag iba'y may nangyaring hindi maganda sa ginagawa mo, bumabagsak ka ba sa pagkahabag sa sarili, sa self-pity? Umihiwalay ka ba't nagmumukmok? O kaya nagsimula ka ng mag-blame, manisin ng ibang tao, ng ibang pangyayari, o kung minsan sinisisi mo ang sarili mo? Nako, recipe for discouragement. Fourthly, tinalakay natin ito noong mga unang mga buwan, wag na lang natin bumibigay ka sa pagkatakot. Dahil hindi ka nakaka-move forward, dahil ang hirap-hirap ng iyong ginagawa, tapos iniisip mong dulo, naku, walang mangyayari nito, magsimula ka ng matakot. Pag nagsimula ka ng matakot, nagsisimula ka ng bumigay, nagsisimula ka ng ma-discouraged. Of course, huwag niyong kalilimutan, ng discouragement ay isang atake ni Satanas sa iyong buhay.
The author of discouragement is Satan. Inaatake ka ni Satanas. Satan is attacking you sapagkat ayaw niyang ituloy mo yung ginagawa. Ayaw niyang gawin mo yan. Ayaw niyang mag-reach out. Ayaw kanyang mag-recover. Ayaw kanyang mag-rescue. Ayaw mong gawin ng pagsamba sa Panginoon at paglilingkod sapagkat alam ni Satanas, pag ginawa mo yan, mababawasan ang mga taong pupunta sa impyerno. Lalakas ang gawain ng Panginoon. Kaya ang gusto ni Satanas, pigilin ka at atake ka. At ikaw naman, na-discourage ka naman. Ba't ka naniwala sa kanya? Huwag po, mga kapatid. Kasi alam po ni Satanas yung costs of discouragement. Hindi lang sapagkat alam, isa siya sa dahilan kung bakit ka na-discourage. Alam niya, pag na-discourage ang isang tao, nawawala sa iyo ang pagiging contagious Christian. Nawawala sa iyo yung contagious courage. Diba? Nawawala sa iyo yung committed compassion. Nawawala ang dating mo. Nababawasan ang impact mo. Sa Tagalog, nagiging impacto ka at impacta. Diba? Biro lang po yung Tagalog na yun. Please, huwag niyong ipamalita sa iba na sinabi ko yun. You don't have to stay stuck in discouragement. Kung mayroong causes, mayroong cure. Di ba? Kung mayroong dahilan, kung bakit tayo na-discourage, mayroon pong kagalingan, mayroong cure. The power to defeat discouragement. How many of you are interested in knowing the power to defeat discouragement? Sige nga, pumalakpak tayo. Yes, hallelujah. Sa mga leaders po natin sa church, madalas po nilang marinig sa akin, ang madalas gamitin ni Satanas sa aking buhay para hindi ako magpatuloy, yung discouragement. Madali po akong ma-discourage, madali akong madismaya. Madali akong magsabing, I give up, I quit. But today, I want to encourage you na gamitin natin yung tool, yung power to defeat discouragement. Number one, alam nyo na to. Hindi lang nyo ginagawa. At kumisan alam nyo na, pero akala nyo hindi nyo alam. Di ba? By the power of prayer. The power of prayer. Why? Because prayer opens the door to the power of the Almighty God. Ang panalangin po nagbubukas sa pinto upang makapasok ka sa presensya ng makapangyarihang Diyos. Ito po ang pinto ng provision, ng supply. Ito po ang pinto ng protection. Ito po ang pinto, the door of supernatural and glorious work of God in your life. Pananalangin. Sapagkat pag nagsimula ka ng manalangin, kausap mo na ang pinakamakapangyarihang Diyos. Sa Nehemiah chapter 1, nung babalitaan ni Nehemiah ang nakadi-discourage, nakakahiya, kalunos-lunos na kalagayan ng Jerusalem, kung ikaw noon sasabihin mo, naku, wala na. Ang ginawa niya, ang sabi niya, when I heard this, I sat down and wept. In fact, for days, I mourned, nagdalamhati ako, nag-ayuno, I did not eat for many days, and I prayed to the God of heaven. Pag nakakita kayo at nakabalita kayo, nakadama kayo ng pagka-discouraged, unang tugon, lapit sa Diyos, manalangin. Amen? Alam nyo na yan eh. Kaya lang, gusto ko lang i-affirm, i-confirm, na yung alam mo, gawin mo. Di ba? Oh Lord God of heaven,
The great and awesome God who keeps His covenant of unfailing love with those who love Him and obey His commands. Lumapit siya sa Diyos, the God of heaven, the powerful God, the awesome God, the great God. At alam niyo, nakita ko sa buhay na Nehemiah, as I've taught already sa Zeal at saka sa ibang occasion, sa lahat ng okasyon, ang kanyang tugon ay panalangin. In every incident, in every occasion, he always came to God by prayer. Kahit nung kaharap niyang hari, nagkaroon siya ng araw, pasibat na panalangin. At nung matatapos na ang kanyang book, ang aklat na sinulat niya to, ang kanyang ministry, siguro babalik na siya dapat sa capital ng empire, sa Susa, sa Persia. Sinagupa pa niyang maraming mga problema. Tapos naisip niya, sa Nehemiah 13, maalala kaya ng iba ang aking ginawa? Abay, sinakripisyo ko, pati kayamanan ko. Ako nagpakain sa mga tao, hindi ko kinuhang sweldo ko, hindi ko ginamit ang karapatan ko. Will these people remember? O magkakaroon ba sila ng leader later on na magiging guilty ng historical revisionism, babaguin ang kasaysayan sa pamagitan ng mga troll? Di ba? Alam mong ginawa niya nung naisip niya yon? Nanalangin siya. Remember this good deed also, oh my God. Lord, people will forget, but please remember this. Have compassion on me, mahabag ka po sa akin, according to your great, ayon sa iyong dakilang at di nagmamaliw na pag-ibig. Tapos nung may makalaban siya, ang huling gawa niya, kung paano pinagtataboy ang mga iyon at talagang he expelled them from the place, from the temple, nanalangin pa rin siya para doon. Hindi para doon pala, laban doon. Anong sabi niya? Remember them, O my God, for they have defiled the priesthood and the solemn vows of the priests and Levites. Alam niyo, kung minsan alam mo, pag nilapitan mo ang taong ito, magagalit lang sa iyo. Pero idalangin mo, Lord, Kau na pong bahala doon. At pagkatapos sa katapusan, sabi niya, remember me, remember this in my favor, oh my God. Bakit ang pananalangin po ay panlaban sa discouragement? Sapagkat binubuksan nito ang pintuan sa presensya ng Diyos. At pangalawa, ang pananalangin ay nagbibigay po ng tunay na kagalakan. Ang favorite verse na natutuhan natin, yung John 16:24, niliwanag po ito. Sa Old Translation, memorize ni Pastora to eh. Pag recite niya sa kanyang mga Bible set, pinapakinggan ka, talagang yung na-memorize niya noong 1970s, yun ang kanyang ginagamit. Sabi niya, you haven't done this before. Until now, you have not asked anything in my name, di ba? Ask using my name, and you will receive. Pag nanalangin ka sa aking pangalan, tatanggap ka. Hindi lang yun. And you will have abundant joy. Apa? Pag ang anak pala ng Diyos ay lumalapit sa Diyos sa gitna ng problema at nananalangin, umihingi, tatanggap ka. At hindi lang yun. Pupuspusin ka niya ng kagalakan. At wala po akong nakitang tao na nanalangin na galak, puspos ng kagalakan, nagsasabi, ay, tuwang-tuwa ako, grabing magandang pangyayari dito. Ayoko na. Wala naman ako nakitang ganun di ba? Na pagkatapos sabihin, oh, I'm so rejoicing, God, this is so great. And then you said, I quit. Meron bang ganon? Walang ganun We win the battle against discouragement by prayer and secondly, by the power of praise. Marami po to, pipiliin lang natin Tech Team MJ ang ilan dito, okay?
Kasi dapat separate message yun eh. The power of praise, di ba? Alam nyo, pag nadidiscourage ka, tumingin ka sa Diyos, magsimula kang sumamba at mag-worship. Yun po ang dala nito eh. Sa Nehemiah chapter 1, then I said sa kanyang pananalangin, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who keeps His covenant of unfailing love with those who love Him and obey His commands. O dakilang Diyos ng lakalangitan, dakila at kagilagilalas, tumutupad sa kanyang mga pangako at totoo siya sa kanyang di nagmamaliw na pag-ibig. Nagsisimula pa lang manalangin, kapatid, nagpupuri na. Di ba yun ay tinuro sa atin? Nagsisimula tayo sa gawain ng Panginoon, sa paglilingkod. Yung acts, di ba? Adoration. Confession. Di ba yun ay tinuro ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga disciples? Ganito kayo kung manalangin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Di ba? Nagpupuri muna. Ay, kung ikaw ang magturo niyan, hindi ganun eh. Sigurado ko pupunta ka sa gitna eh. Give us this day our daily bread. Pagpupuri. Tapos nag-testimony pa si Nehemiah eh. Sabi sa Nehemiah chapter 2, sabi niya ganoon, nung hamunin niya ang kanyang bayan, let us rebuild the wall of Jerusalem and end this disgrace. Kapatid, itatag na natin ang pader ng ating mga buhay. Tapusin na natin ang nakakahiyang pangyayaring ito. Tapusin na natin ang nakapanlulumang pangyayaring ito. At pagkatapos, nag-testimony siya. Then I told them about how the gracious hand of God had been on me and about my conversation with the king. Kinuwento ko sa kanila kung paano kong naranasan ang pagsama at pagtulong ng kapangyarihan ng Diyos sa akin. Why worry when you can worship? Diba? Why complain when you can praise? Or when you can have confidence in God? Bilang mga lingkod ng ating Panginoon, mga kapatid, dapat mag-develop tayo ng spiritual habits at yun ay ang pagpupuri, hindi ang pagrereklamo. Pangalawa, anong ginagawa po ng pagpupuri? Praise lifts your spirit. Itinataas niya ang espiritu mo. Yung down na down ka. Konting kalabit na lang ng demonyo ay susuko ka na. Magpuri ka sa Panginoon. Turn on that worship on Waymaker. Turn on that worship on you rise up with a hallelujah. Turn on that worship with any praise song that you know. Makikita mo at sumabay ka. Read the psalm and it will lift your spirit up. Sabi po sa psalm, why am I discouraged? Mabuti pang ang mga sumulat ng Psalms, kung minsan very honest sila brutally honest ukol sa kanilang feeling di ba? Why am I discouraged? Why is my heart so sad? Alam ko yung iba sa inyo may sagot dyan My heart is so sad kasi yung gusto kong babae pumunta sa iba. O yung dinadalangin kong trabaho, hindi ko nakuha. O yung miyembro ng pamilya ko ay gumawa ng isang bagay na nakakalungkot sa Diyos. Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again. You see? Pag discouraged ka, magpuri ka. My Savior and my God, now I am deeply discouraged, but I will remember you. I will remember you. Praise helps you sense God's presence. Pag nagpupuri ka, mapipil mo kaagad ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. God is always present, but sometimes you don't feel it. But when you praise,
you will be inviting the presence of God. Sa Psalm 16, you will show me the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasures of living with you. When you praise God, you will experience this. Nung haharap sa isang very difficult challenge si Joshua, at mukhang katulad mo siya at katulad ko rin na madaling ma-discourage, madaling manlumo. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? It's not in your screen. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. That's Joshua 1, di ba? 9 and 10. For I, the Lord your God, will be with you wherever you go. When you praise, it will stop discouragement because the presence of God. And number 3, praise enlarges your perception of God. Pag nagpupuri ka, lumalawak at lumalaki ang tingin mo sa Diyos eh. Di ba? O Lord God of heaven, sabi po ni Nehemiah, the great and awesome God. Kanina nakita niyo, ang tindi ng problema namin. Hindi mo manalangin siya, O Lord God of heaven. Ang sabi nga po nila, ay yung isang quotation, when we look at something with a magnifying glass, it gets bigger. When God gets bigger, our problems get smaller. Alam mo, when you magnify God in worship, palalo siyang lumalakas, dumadakila, at nagsisimula ng ikubli ang iyong kaisipan at puso, damdamin sa kanyang kapangyarihan, at lumiliit ang problema mo. Number 4, skip ko po yun, okay? Praise reveals the solution. Pag nagpupuri ka, may sasabihin sa iyo si Lord. Yun lang po. Yun. Number 5, praise helps us remember God's blessing. Pag nagpupuri ka, maalala mo kung paano ka tinulungan ng Panginoon noong nakaraan. At pag naalala mo yon, magpuri ka uli at makikita mo, aba, pwede ka na uling lumaban. Sa Nehemiah 2, then I told them, binanggitan natin, I told them about the gracious hand of God. Number 6, praise enlists God's protection. You know, mga kapatid, pag nagsimula kang mag-worship, pag nagsimula kang mag-praise kay Lord, makikita mo, ine-expel niya si Satanas. Hindi pwedeng tumira si Satanas sa isang buhay na laging nagpupuri sa Panginoon. Lalayas yan. At pag lumayas ang Panginoon, ang presence ng Diyos ang pupunta sa iyo, and the protection of God will be upon you. And of course, pag ikaw ay nagpupuri, winawasak nito ang mga kadena ng problema at nagbubukas ito ng mga pinto. Natatandaan po niyo si Paul at saka si Silas nung mabilanggo sila, di ba? Talagang sa Bartolina, pina-stockade sila, ginapos ang kanilang kinadena ang kanilang mga paa, ginapos ang kanilang kamay, bugbog sarado sila, at sa kalagitnaan ng hating gabi, ang sabi ng Biblia, at si Paul ay nanalangin, at sila'y nagpuri sa Diyos, umawit sila sa Panginoon. Anong nangyari? Lumindol. Grabe si Paul kung umawit. You know, when I was growing up, when I was younger, not growing up, when I was younger, pag umaawit ka, sasabihin ng mga, huwag kang aawit, baka umulan. Di ba? Biro yun para sabihin sa iyo, ang boses mo hindi nakaka-bless. Pero si Pablo, iba eh. Nung umawit sila ni Silas, lumindol. At grabing lindol. Nag-shake lahat. Pati na ang kanilang mga kadena natanggal. Because praise breaks the chains and opens the door. Nabuksan ang mga pintuan at pwede silang tumakas kung gusto nila. Iniisip mo bang nasusupukate ka? Ang daming problema kumakadena sa iyo. Iniisip mo bang mga ganon, kapatid? Learn to praise God. And you will not be discouraged. You will not be, by the power of priority.
Ano po yung una? By the power of prayer, and then by the power of praise, and now by the power of priority. Ito po, pakinggan po nyo ito. These two things are powerful and will help you keep going in the midst of troubles. Ano po yun? Vision and values. Pag mayroong ibinigay sa iyo ang Panginoon na gusto niyang ipagawa at committed ka doon sa vision na yon, sa pangitain na yon, doon sa big dream na yon, yun ang mag-shape sa mga pagpapahalaga mo. Yung vision mo will shape your value, and your value will become the non-negotiables of life. Di ba? Pero pag wala kang vision, malamang bumagsak ka sa bisyo. Right. Kung ano-anong kababagsakan mo pag wala kang commitment sa vision. I think I have mentioned this last time. Dahil maraming kalaban si Nehemiah sa vision na binigay sa kanya ni Lord. Akala mo ba pag ginagawa mong kalooban ng Panginoon, okay na lahat, magiging smooth sailing na, naku, baligtad. Yeah. Yung iba nga ang unang nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, alam nila, pinatawad sila, naging anak ng Diyos, at pagkatapos ang daming problema, akala ko ba pag naging anak ka ng Diyos, wala nang problema ganito? Naku, hindi po. Kasi nung magpasya ka ng ganoon, iniwan mong kaharian ni Satanas eh. Ngayon hinahabol ka niya. Si Nehemiah, meron siyang Sanballat, at meron siyang Tobia, at meron pang iba, etc., etc. Ewan ko bakit Sanballat ang kanyang pangalan. Siguro ang kapal ng balat nito. Kasi ayaw tumigil sa paninira sa gawain ng Panginoon. Di ba? Ang daming kalaban. At sa loob ng bayan mismo ng Jerusalem, ng Israel, mga Israelita, ang daming dalang problema. Problema sa labas, problema sa loob, at malaking problema pag ikaw naapektuhan at nag-surrender ka at nag-give up ka. Di ba? Nehemiah chapter 6, nung malapit na pong matapos ang pader na pinagagawa ng Panginoon, when the vision is about to be fulfilled, gumawa ng paraan yung mga kalaban sila Sanballat. Mag-meeting tayo. Pag-usapan natin ito. Let's have unity. Never mind. Alam mo sagot niya? Alam niya kanyang priority, kaya nagtagumpay eh. So I replied by sending this message to them, I am engaged in a great work. That's vision. That's priority, di ba? I am engaged in a great work. I cannot come. Why should I stop working to come and meet with you? How many of you na iniisip nyo, in order to survive, in order to succeed, para marating mo, para hindi ka ma-discourage? Sino sa inyo nagsasabi ngayon, Lord, I am committed to the vision. Alam ko na kung anong aking priority, ang gawain ng Panginoon. Sige nga, palakpakan natin ang Panginoon. By the power of prayer and praise and priority, and pangapat, by the power of persistence. The power of perseverance. The power of never say die. The power of a person na hindi madaling mag-quit. Sabi niyo, Pastor, are you not saying the same thing? Yes, pero gusto ko lang pong encourage kayo dito. Sa mga katulad ko na madaling manlupaypay, madaling manlumo, madaling ma-discourage, madaling magsabi, hindi ko na lang itutuloy. Tandaan po niyo ito. A quitter never wins. Nung si Thomas Alva Edison isang scientist,
Nung develop po niya for the first time yung light bulb, naka 600 experiment siya, walang nangyari. Pagdating ng 1,000, wala pa ring ilaw. The bulb did not light. Hanap siya ng mga elemento na pwede niyang gamitin para magliwanag, pero walang nangyari. Ang sabi sa kanya ng assistant niya, ang assistant ni Thomas Alva Edison sabi niya ganon, naku, wala pong nangyari sa ginawa natin. Sayang naman ang ating pagpapagal. Ang sagot po ni Thomas Alva Edison, who is known for his persistence and perseverance. No, sabi niya, hindi tayo nabigo. Ang ibig lang sabihin, sa 1,000 experiment na walang nangyari, ang ibig lang sabihin, alam na natin kung ano yung 1,000 na hindi pwedeng gamitin. Very positive, very persevering. I have not failed. I just found that there are 10,000 ways that won't work. Such a spirit, di ba? But let me tell you this story of a girl. Nung siya 19 years old, merong lumapit sa kanya, nagtatrabaho siya sa Target, isang famous grocery store sa United States. At the same time, nag-work sa US Army. Nilapitan siya ng isang babae, sabi niya ganon, do you have children? Nakaka-discourage. Huwag niyong tatanungin, no ma'am, I don't have children. Are you married? No ma'am, I'm not married. Sabi, how old are you? I'm 19 years old. Sabi, what can I do for you? With what can I help you? Ano ba? Basta may sinasabi sila sa Target pag pumunta ka doon eh. Pagkatapos sinabihan siya ng babae, I think you are one of the prettiest girl I have ever seen. I think you will be the next Miss USA. Mag-meet tayo bukas. Kakausapin kita. Sabi niya, 19-year-old, naive, nakipag-meeting ako sa kanya. Sinabi niya, maganda ako. Sabi niya, ayusin mo lang pag may makeup and everything. Tapos sabi niya ganon, you join yung state pageant muna. Sabi niya, I'm in the US Army. We don't do pageant. Pero sumama siya. So, sa District of Columbia, sa Washington, ay sumama po siya sa kanilang Miss USA, state, sa district. Tapos, natalo siya. Next year, sumama na naman suli. Natalo na naman. The following year, sa state pageant pa lang ito, sumama na naman siya, talo na naman ulit. Pang-apat, sabi niya gano'n, I decided, sabi, this is it. I will join the contest pageant again. Natalo na naman. Pang-lima, the following year, guess what? Talo na naman siya. Hindi siya mag-give up. Pang-6th year, sabi niya, I will join the contest pageant again. Alam mo nangyari? Talo. At tinawagan niya yung naging courage sa kanya. Talo ako, just keep going. Ang problema, that year namatay yung naging courage sa kanya na yon because of leukemia. Kung ikaw noon, wala na. Yung nga naging courage sa akin, wala na eh. Pero sumama po siya doon. In 2016, 2015, nanalo siya sa kanilang state pageant, and then in 2016, nanalo po siya as Miss USA. The first Army officer, an African-American na nanalo sa Miss USA. And then of course, number 10 lang po siya sa Miss Universe. Pero itong kanyang message, para sa mga marami na madalas makatanggap ng no, talo ka, talo ka, talo ka. Ito pong kanyang message. Sasabihin ko sa inyo, sabi niya ganon, do not fear failure, but please be terrified of regret, as giving up is the birth of regret. Huwag kayong matakot, mabigo. Pero dapat ang katakutan nyo ng isto, sabi niya ganon, yung panghihinayang at pagsisisi. Sapagat yung pagsuko, sabi niya ganon, diyan nagsisimula ang regret.
for failing to do, for not doing what you should have done. At pagkatapos dinagdagan pa po niya, sabi niya ganon. Paglabas nyo, sabi niya, kausap niya mga universities, paglabas nyo rito, sabi niya, makakarinig kayo ng maraming mga no, we decided na hindi ka namin tatanggapin. Meron kaming ibang kinuhang manggagawa dito. 100 no, sabi niya ganon. Makakita kayo ng mga 100 pinto na sarado para sa inyo. Para sabi niya ganon, don't give up. Huwag kayong matakot sa rejection. Huwag kayong matakot sa no. Just keep going. Don't be discouraged. And number 5, this is the last. How do we defeat discouragement? By the power of people. Dapat may kasama ka. Dapat may katropa ka. Tandaan po ninyo ito. Hindi ko mo pamilya mo, katropa mo. Nandun, tanungin po niyo si Joseph. Nung magkaroon siya ng vision na naginip siya, sinyere niya sa kanyang family, everyone discouraged him. His brothers tried to kill him. At hindi ko mo sinasabing kaibigan ay makaka-encourage sa iyo, hindi po lahat. At tinutukoy ko po rito yung positive people. People na pwedeng maging encourager, maging Barnabas sa iyo. People na handang umupo at pakinggan ka at idalangin ka at sasabihin sa iyo, come on, buhay pa tayo, may pag-asa, tuloy natin ito. Marami akong discouragement this week. Lalong-lalo na pag-araw-araw, sinusubaybayan ko po ang nangyayari sa Ukraine, kung paano maraming namatay, kung paano winawasak ang mga buildings, kung paano inofferan ng United States saka ng Europe si Zelensky para mag-evacuate, mag-excel sa ibang bansa. Kasi pinatarget talaga siya ng assassination ng Russia. Paano nalalaman yon? May mga tao sa Russia mismo nagsabi sa kanya, itago niyo yan sapagkat mayroong mga assassins ang darating. At na-stop na po nila yon. Tapos ano pong ginagawa ng Europe? The association of almost 30 countries na inihinga niya ng tulong. Malambot sila kasi hindi pa siya member ng NATO. While they were meeting, they were discussing, malambot ang kanilang tugon sa Russia, mahina, they don't want. Ang pinadala nga una ng Germany po ay helmet, hindi armas eh. Nung operan po siya ng United States, sabi nga, come on, i-evacuate ka namin. Sabi niya, I don't need the ride, I need an ammunition. Matinding tao itong si Zelensky. Tapos, nung nagmi-meeting ang European leaders, bigla nilang kinuha through internet, online, kinausap sila ni Zelensky. For 10 minutes, naka-t-shirt lang siya. Naka-Amerikana, alam mo naman, European Parliament. Pagkatapos niya magkipag-usap, bago siya nag-goodbye, itong kanyang mga words na sinabi, this is probably the last time you will see me alive. Nang ibig sabihin ng lalaking ito, walang balak iwanan ng kanyang bansa kahit may pagkakataon. Itinago na po ang kanyang pamilya kasi target din sila. Pasabi niya sa mga European leaders, this is the last time you will see me alive. And then nag-goodbye siya. Tumayo ang buong parliament, ang mga leaders na nagmi-meeting. At sila ay pumalakpak ng napakatagal. Tapos right there and there, nagkaroon na sila ng mga bagong desisyon, na-encourage sila ng courage, ng enthusiasm, ng heroism ni Zelensky. Pati ang Switzerland na dapat ay neutral. Ang sabi nila, hindi namin nilalagay sa SWIFT. Yun pong code na gagamitin mo kung foreign funding ang padadala mo. Ang Germany, nagpadala po sila ng ammunitions. Handang tumulong ang mga ibang bansa.
Mga kaibigan, mga kapatid, you need people in your group, in your church, in your family who will pray with you, na pwede kang hawakan sa iyong kamay at sasabihin sa iyo, come on, let's keep doing this. This is the vision of God. At tandaan po niyo to, ang author po ng discouragement ay si Satanas. Tatandaan niyo, in closing this story, ang department store na itinayo ni Satan, hindi po Victory Mall yun, okay? Hindi rin siguro SM Grand. Okay? Basta may department store si Satan. Tapos ang daming binebenta. Pornography ang haba ng pila. Okay? Lying ang haba ng pila. Pagsisinungaling, marami Pilipino nakapila doon Saka mga politiko. Corruption, ang daming pila. Ang haba. At iba't iba pang uri ng kasalanan na nakapila. Pero ang pinakamahabang pila, 3 block. Tinanong ng isang lalaki, ano ba yan? O yung discouragement. Tapos tinanong si Satan, bakit ang daming bumibili sa discouragement? Ang sagot ni Satan, kasi hindi nila alam, galing sa akin yan. My brothers and sisters, when you feel like quitting, when you feel like saying, this is the end, when you think and you begin to think and embrace the idea, walang mangyayari dito, titigil na ako. Tandaan mo, ang Panginoon ang nagutos sa iyo na magpatuloy ka. Sinabi niya sa iyo, pinagagawa niya sa ito. Ang ibig sabihin, magtatagumpay ka. Pag merong bumubulong sa iyo na hindi ka magtatagumpay, hindi galing kay Lord yun. Galing yan sa kalaban. And as we stand for prayer, you know, ang tiyak ko lamang, pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus, pag ikaw ay tumanggap sa Kanya, tunay kang tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas, nasa iyo ang Panginoon, nasa iyo ang presensya ng Diyos. And where God is present, you have the power to defeat discouragement. Sino sa inyo magsasabi ngayon, Lord, bagamat minsan di kita na-feel dahil sa aking ginagawa, gusto ko pong lumapit ka muli sa buhay ko, come into my life more fully. Gusto kong hawakan mo ang kamay ko. Gusto kong iyakapin mo ako at gusto kong mayumakap din ako sa iyo, Panginoon. And for some of you na hindi pa kayo nag-decide, natanggapin si Jesus sa inyong puso at buhay. Tell the Lord today, Lord, I'm making a decision. Mamaya, bibigyan ko kayo ng pagkakataong idalangin ang prayer na ito ng pagtanggap. But for now, I just want you to tell the Lord, Lord, I will not give up. I will keep going. Pahawak ko po ang aking buhay sa iyo. Dalhin mo ako sa dulo ng iyong pagtatagumpay. Amen and amen.